Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron na naman tayong pag-uusapan na video. Ito ay sa KMJS, no. Nung Friday the 13th daw, may nakuhanan na babaeng tila pugot ang ulo. Pero itong video na to ay last year pa. Anyway, ito na yung video. Papanoorin na natin. Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong September 13. Cute ng pusa. Sakto pa namang Friday the 13th, pauwi pa lang si Jello nung meron daw siyang nakasabay. Sa pagpasok niya sa iskinitang ito sa Quezon City. Pagtingin ko sa gilid ko, may nakita ako nakatayo. At nawala raw ang antok ni Jello at siya'y nanlamig nung kanya itong titigan. Isang matandang babae na di umano pugot ang ulo. At para patunayang hindi siya namamalikmata, kinunan niya ito. Titigang mabuti ang kuha niyang video. Dito makikita ang isang babae na mabagal ang lakad. Nakasuot ng itim na damit at palda. Oo nga, no? 'Di ba? Kadalasan, 'di ba, may nangyaring nakuhanan naman ng CCTV walang ulo. 'Yon, glitch 'yon. Ito sa cellphone, feeling ko hindi. At kapansin-pansin, nawala nga itong ulo. Oo nga, no? Totoo, first time ko na-experience yung ganong sitwasyon. Pero sa halip na kumaripas ng takbo, sinundan Nagawa niyang i-record. pa raw ito ni Jello. Dito po nakita yung matanda na walang ulo. Nakita ko po na nagdaan siya, doon na po siya sinundan. Hanggang ang babae na di umano pugot, bigla na lang daw naglaho. Dito po siya huling lumigo nung time na nakita ko po siya. Sobrang dilim na po, kaya wala na pong dumadaan. Palaisipan daw kay Jello kung sino ang matandang babaeng na videohan niya. Lalo't sa halos 2 dekada niya sa lugar, kilala raw niya lahat ng kanyang mga kapitbahay. Sa tagal ko po nandito, wala pong ganong matanda na... Pero ito, no, magbibigay na ako ng prediction. Magbibigay na ng prediction kasi baka mamaya ma-spoil. Hindi ko pa napapanood to. Kasi isa ito sa mga pinasa sa akin eh. Actually, noon pa yata pinapasa sa akin to. Sila Sir El Jaco yata, noon pa. Ngayon ko lang nabigyan ng pansin kasi ngayon ko lang nakita. 'Di ba? So ito yung prediction ko dito sa video na to. Sana ba 'yun? Pakita natin. Yung ganong sitwasyon. Pero sa halip na kumaripas ng takbo, Dito kasi makikita ko, no, yung balikat kasi ni unang-una, paano niya nalaman matanda? Paano niya nalaman matanda na walang ulo? Kasi nakikita ko dito kung sinundan pa raw ito. maglalakad siya, masyadong OA yung pagkapugot ng ulo eh. Kung pugot ng ulo yan, dapat dito lang. Ito kasi kasama yung shoulder eh. Meaning, naka ganun yan. Siguro, may condition sa likod yan or may tinitingnan sa... may mga nakukunang video kasi niyang mga ganyang uri eh. Katulad nito, no? Pag deform rin ang likod, maaring nakayuko or may condition siya na something sa spine. Pwede kasing katulad nito, groom sa Cebu, 'di ba? Wala ring ulo daw, di umano. Pero kung tutuusin, nagmamano ito dun sa dun sa tatay nung pinakakasalan niya eh. May mali din sa balikat niyan. Tapos meron pa rin ditong isa na video. Ito rin. Napapansin nyo, ay hindi pala nakita. Ayan Sabihin niyan, ako nangingilabot. Diba? Parang may mali na may arc yung likod. Pero tingnan natin, no? Kasi, tsaka ang common din, meron pa nga dito, nakunan daw sa gitna daw ng mga nakaupo
meron daw walang ulo daw yung nasa gitna. Pero ito, hindi naman tao to para tong something na nandun sa gitna eh. Pero nagtataka kayo, lahat ng pugot na ulong nakukunan, laging nakatalikod. Hindi siya, bibihira yung may nakuhanan ng na nakaharap. Merong mang nakuhanan na nakaharap katulad nung nasa CCTV, yung nabangga ng jeep, na napag-alaman na yun ay shooting lang pala yun. Yung yun, nawawala-wala yung ulo niya na nakaharap. Pwede, nakaharap. Kaya lang glitch ng CCTV yun eh. Pero yung mga nakuhanan sa video ng cellphone, kadalasan nakatalikod na walang ulo. Pero tingnan natin, inuna ko lang itong prediction ko kasi baka mamaya ma-spoil eh. Gitna pa lang eh. So, proceed tayo dito. Ito ni Jello. Dito po nakita yung matanda na walang ulo. Nakita ko po na nagdaan siya, doon na po siya sinundan. Nagtataka ako, paano mo nalamang matanda? Paano mo nalamang matanda? Anong indicate dahil sa paglakad, uugod-ugod maglakad? Yun ba? Kasi pag sa kamay, nakikita mong kulubot ba ang Hanggang ang babae na Kasi doon sa video ang labo eh. Hindi, kahit nga hindi ko maiisip na matanda yun eh. pugot. Bigla na lang daw, naglaho. Ayan Dito po siya huling lumigo nung time na nakita ko po siya. Sobrang dilim na po, kaya wala na pong dumadaan. Palaisipan daw kay Jello kung sino ang matandang babaeng na videohan niya. Lalo't sa halos 2 dekada niya sa lugar, kilala raw niya lahat ng kanyang mga kapitbahay. Sa tagal ko po nandito, wala pong ganong matanda na naggagala po dito na gano'n. Parang ang tagal ko dito, ngayon lang may lumabas na ganyan na bugat ang ulo. Pinalabutan. Masisterya na. Hawa-hawa na yung mga tao. Parang nakakatakot ng lumabas ngayon. Ang mas nagpapakilabot pa sa mga taga rito, ang pamahiin na ang sino mang makukuha ng pugot, di umano, may mangyayari ritong masama. It's a form of a warning to everyone. Kapag ikaw ay nakakita ng tao na shadow niya, na walang ulo, kailangan may gawin ka para makontra ang kamalasan na ito. Ang video na taon pang nakuhanan Friday the 13th na ayon sa pamahiin, malas. Sakto ring 3:00 ng madaling araw na pinaniniwalaan namang oras kung kailan daw pinakamalakas ang puwersa ng kadiliman. Pagbigay alam na lang sa kanya na ganun yung nangyari para maging aware. Ano nga malalaman, hindi nga kilala eh. Kahit ikaw mismo na 20 years nang nakatira dyan, hindi mo rin kilala. Yung tao. Iwas man maggala-gala ng ganong oras, delikado sa labas. Sa pag-asang may makakakilala sa kanyang nakunan, agad itong ikwinento ni Jello sa kanyang mga kaibigan. Nagulat po ako. Sobrang nakakatakot po talaga. Kung edit ko daw ba yun, unang tingin parang edit. Di ko po in-edit yung video. Hindi rin po ako marunong mag-edit ng tatanggalin yung ulo. Nung pinanood ko yung video, mukha naman siyang hindi edited. Ayon sa isa Feeling ko nakayuko. Nakayuko yan or may condition sa leeg or mga naunang residente sa lugar na si Natalie, hindi na raw bago ang ganitong kwento sa Eskinita. sunod-sunod na, Yung may isang nangyari lang na gano'n, sunod-sunod na yung kwento. Kaibigan ko po dati, pamangkin niya, natulog sa rooftop, may nakita siyang malaking ibon daw na parang tao. Tingin daw niya, manananggal. Sunod-sunod na Pero yung kwento. ano nga ba ang na-videohan ni Jello? Elemento o tao? Nag-imbestiga ang aming team. Ate, pwede kami magtanong. Una silang nagtanong-tanong kung may nakakakilala sa babaeng na videohan ni Jello. Hindi po namin kilala yun. Wala po, dito yata pagalitan. Hanggang sa pag-iikot sa mga Eskinita, may napansin ang aming team na mga CCTV camera Ayan. na posibleng maging sagot sa palaisipang nagpapakaba. Kaya lang dapat di ba may may span yan, yung CCTV na madidelete yan pagka may certain time na hindi Papasakit ng ulo ng mga taga rito. At laking hilakbot nila
na isang matandang babae nga ang nakuha ng naglalakad sa eskinita. Oo nga, walang ulo. Sa tatlong magkakaibang CCTV camera sa eksaktong lugar kung Palagi nakatalikod. saan din ito na videohan ni Jello. Tsaka paano nila nasabi matandang babae sa paglalakad ba? Ito po siya, makikita po natin. Wala po talaga siya. The way ba maglakad? Ganon? Sino siya? Sa 44 years ko na pag... Ito, saan ba to? Ito medyo ang kuha dito sa banda rito. stay dito sa Saan ba yun? Sino siya? Yun, parang may umbok na siya dito sa likod eh. Pero doon sa ibang kuha niya, talagang mukha siyang mukha talaga siyang walang ulo. Pero dito, may umbok siya eh. Tingnan natin yung magiging resulta. No? Sa 44 years ko na pag-stay dito sa Escopa 1, hindi ko pa ako nakakita yung matandang yan. Wala nang magkakamot ng ulo. Dahil Paano matanda? Hindi nyo nga nakikita yung mukha eh. Base sa paglalakad ba? Kanina ko pa tinatanong eh. Base ba sa paglalakad kaya nyo nasabi matanda? misteryo sa babaeng nakuha ng tila pugot ang ulo. Ang kanyang amo, hindi pinakapain. Mapuputol na. Mamaya na. Nanlaki ang ulo ni Jello nung nakasabay niya sa iskinitang ito sa Quezon City ang isang matanda na parang pugot ang ulo. Ito iniisip ko lang, let's say nakita niya nga na walang ulo. That time. 'Di ba? Alam niya naman siguro yung pamahiin. Ba't hindi niya nilapitan yung matanda at sabihin niya na nakita po kita walang ulo? Ba't kailangan i-video mo pa? 'Di ba? Bakit kailangang medyo yung the time na na nagtaka ka na nakita mo na walang ulo, dapat inimbestigahan mo na dun pa lang eh. Parang ang nangyari, tinimingan mo na umanggulo siya na talagang walang ulo bago mo siya videohan. Kasi bago pa siya pumasok nun, alam mo na dapat yon. Kasi nakasabay mo nga eh. Anyway, hindi natin siguro dahil natakot siya or pero nagawa niyang mag-video eh. 'Di ba? Anyway. Takot na takot ako. First time ko na-experience yung ganong sitwasyon. Nakadagdag pa ng kilabot nung ang video nakuhanan ni Jello saktong 3:00 ng madaling araw ng Friday the 13th. Dito po siya huling lumigo nung nakita ko po siya. Sobrang dilim na po, kaya wala na pong dumadaan. Sa pag-asang may makakakilala sa babae sa video, Ate, pwede kami magtanong. nagtanong-tanong ang aming team. Hindi ko namin kilala yun. Wala po, dito yata pagaditan. Sa pagbaybay nila sa mga eskinita, may nakita silang mga CCTV camera na posibleng maging sagot sa palaisipang nagpapasakit ngayon ang ulo ng mga residente. Sa anggulo ng CCTV, nakuha sakto sa lugar at oras na nakuhanan ni Jello ang video. Makikita nga ang isang babae na nakaitim na damit at nakasuot ng palda. Oo nga, walang ulo. Sa unang tingin, parang wala nga itong ulo. Dahil ang babae nakukuba dahil sa katandaan. Dahil kung titignan sa ibang video, yun meron nga, naman diba? pala itong ulo. Lumikha lang ng ilusyon na wala. Kaya nasabi na matanda kasi do sa video footage nakita na galing din mag-edit ng KMJS na palabasin na nakukuha sa kasi nung inimbestigahan nila na yan, nakita na nila. Kaya nga nasabi na nilang konfirmadong matanda eh. 'Di ba? Kasi kung ang pagbabasihan mo ay katawan lang talaga, hindi mo maiisip na matanda 'yan. Kayo ba may isip nyo matanda 'yan kung katawan lang, kung hindi nyo nakikita yung ulo na may uban or may gray hair or puti ang buhok?
'Di ba? Meron naman Kasi nakikita na pala sa CCTV pero mas pinili ng KMJS na ipakita muna yung mga anggulo na nakatalikod. Kaya nga pag halimbawa, no, may mga video na kumakalat na pugot ang ulo, lalo na yung mga ganito, no, yung mga ganyan. Yung ganito. Yung mga ganitong uri. Puro nakatalikod eh. Meron man siguro, no, may na-capture man, pero may glitch yun ng CCTV, kung CCTV yung nakaka-capture. Pero pag cellphone, malaki ang possibility planted yung or edited. Pero kadalasan pag may nakukuhang mga pugutang ulo, lagi nakatalikod. 'Di ba? Katulad nito, no, na-capture siya na may ulo naman pala. Ayan, no. pala itong ulo. Ayan, no, may ulo na nakaganon siya. Kaya yung yung pagiging off-shoulder nung damit niya na eh. Tsaka yung ang weirdo ng pagkaka-arc nung likod niya. 'Di ba? So meron palang ulo yan na mukha lang. Lumikha lang ng ilusyon na wala dahil na rin sa dilim ng paligid, anggulo ng kamera at sa kondisyon ng babae. Ayon sa Barangay Escopa 1, posibleng ang babaeng nahagip ng CCTV. Ayun may ibang anggulo pala eh na naka dayo lang sa kanilang lugar. Parang zombie no? Hindi namin masasabi kung taga saan siya. Baka palaboy-laboy lang po din naman kasi siya. Kaya gano'n, inabot siya ng gano'ng oras na sakali pa rin siya. Ang babaeng nakuhanan ni Jello at nahagip. Kung ako ipapadapa ko yan si Lola tapos gaganunin ko yung bato ko. Gip ng CCTV ng barangay, ang siya ring nakuha ng naglalakad. Ayan ito. Tama. May nagva-viral din na ganyan eh. Yan Diba? Sa kalsada, malapit sa isang mall sa Quezon City pa rin. Lalakad siya. Walang ulo. Yung mga kasamahan ko, wala ring ulo. kinilabutan, tapos nang lalamig lang Kinilabutan. kamay ko na, first time ko kasi nakita ng ganun. Sa unang tingin po kasi, pugot yung ulo niya talaga eh. Pagka... Baka yan din yung may na-capture din, di ba? Yung nasa truck, nasa taas naman ng truck yung yung kumukuha na video. Meron naman talaga siyang ulo, kasi syempre, medyo nasa baba na ng dibdib niya yung ulo. Ang matanda, posibleng nakatira raw sa kalapit na barangay ng Barangay Escopa 1, ang Barangay Marilag. Marilag! May na-videoan po siya sa isang skin sa Escopa 1 na babae. Parang kilala lang ito. Parang taga-saan ito. Hanggang sa nadatnan nila ang isang matanda, kapatid ng matandang nakuhanan ni Jello nung gabi ng September 13. Si Nanay Linda. Pero ang kababalaghan sa part na yun, paano niya nakikita yung dinadaanan niya, no? Na nakaganon siya. Hindi ba siya ma-aksidente nun? Dahil sa postura, yun na yun yung kapatid ko. Wala pong duda. May isang linggo nang nawawala simula ng nung nakaraang linggo. Hindi na bumalik sa bahay. Pero bakit nga ba palaboy-laboy sa kalsada si Nanay Lucenda? Mula nang umuwi sa Saudi, nagkaroon na siya ng hindi maayos na pag-iisip. Hindi siya pinakakain, ikinukulong siya. Maraming beses na raw nila itong ng depression, no? ni-rescue, pero nakakatakas ng paulit-ulit. Ang panawagan ni Nanay Linda, matulungan silang maparehabilitate ang kapatid. Kung sino man po ang may mabuting kalooban, tulungan din yung aking kapatid mapagamot. Sa kaso ng matanda, makipag-unayan tayo, especially sa DSWD or home of the agent. Kailangan lang natin assess para mabigyan natin ng proper intervention. Nay, ako po yung nakita sa kapatid niyo. Sina Jello at Nanay Linda nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap para Ako yung nagpa-viral. wanagan. Humihingi lang din.
Pero to be fair naman, kung hindi rin naman mabibidyohan ni Kuya na ganun, hindi naman siya mabibigyan ng attention na ganyan. Po ng sorry sa video na nakuhaan ko kasi napagkamalan ko pong walang ulo yung kapatid nyo. Which is meron naman po pala. So yun, nagpapasalamat din ako na nakita po namin kayo at doon matutulungan po natin si Nanay. Salamat din sa Maraming pagtulong. salamat. Hindi lahat ng nakukunan ng kamera o naaaninag ng ating mga mata, kumpirmado. Oo nga, walang ulo. Correct. Kaya yung mga nagsasabi dyan, yung sinasabihan ako na napatunayan mo na bang peke? Napatunayan mo na bang peke para hindi ka maniwala? May patunay ka ba na peke? Hindi sa lahat ng oras kasi, kailangan mo muna ng patunay bago ka hindi maniwala. Baliktad eh. Dapat maniwala ka muna kung may patunay na. Baliktad. Diba? Never nyo sasabihin na bakit ikaw hindi ka na naniniwala wala ka pang patunay na peke. Pero mo patutunayan kung peke. Dapat patunayan mong totoo. So sa kaso nito, maniniwala muna tayong pugot ang ulo niyan hanggat hindi natin napapatunayan na may ulo. Yun ba ibig mo sabihin? Ang bobo naman nun. Diba? Sobrang bobo naman nung na yun. So meaning, maniniwala muna tayo na may palakad-lakad dyan na may pugot ang ulo bago tayo maniwala na may ulo yan. Kailangan mapatunayan muna. Tanga naman tayo nun. Lalo pa kung napaikot nito ang ating imahinasyon bago pa natin masigurado. Paano siya kaya mabubuhay sa sa kalsada? Kawawa naman si nanay. 'Di ba? Hindi siya mahanap. Tapos yung mga kamag-anak niya parang wala lang na nawawala siya. Siguro hindi na rin mabigyan ng focus yung hindi na rin siya mabigyan ng focus kasi may kanya-kanya ng pamilya, no? Hindi na siya maalagaan. Wala bang anak to si nanay? Dapat din nila pinapabayaan yan. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.